Dagdag pa ang balita, Palasyo sinagot ang pahayag ni BP Sara ukol sa ICC at kasiladong imbitasyon. Ang detalye mula naman kay kapartner Creslin Catarong. Sa isang event sa Davao City, inamin ni Vice President Sara Duterte na may mga imbitasyong kinansela matapos siyang magbitiw bilang kalihim ng Department of Education at magdeklara ng planong pagtakbo sa mas mataas na posisyon. Sinagot naman ito ng Palasyo. Muling binanggit ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga naging pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa kanyang anak. Ayon kay Castro, may mga pagkakataon umanong tinawag ng dating Pangulo si VP Sara na drama queen at kinwestiyon ang kredibilidad nito. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? Sinang-ayunan din ni Castro ang pahayag ng Vice na sana'y tumakbo na lang itong mayor ng Davao sa halip na mag-Vice Presidente. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang Vice Presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang Vice Presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. Pero sabi nga natin, nasa huli ang pagsisisi. Gayunman, nilinaw ni Castro na walang sinabi si Pangulong Marcos na nagsisi siya sa pagpili kay Duterte bilang running mate. Samantala, tinugunan din ni Castro ang pahayag ng Vice Presidente na humahanga siya sa tapang ng mga umano'y dating security detail ni Zaldico na nagsalita tungkol sa sinasabing presensya ng International Criminal Court o ICC investigators sa bansa at posibleng pakikipagtulungan ng ilang opisyal sa mga ito. Binanggit din ng Vice Presidente ang liham na ipinadala niya kay Pangulong Marcos. Ipinunto ni VP Sara na ang usaping ito ay hindi pampolitika, kundi may kinalaman sa pambansang soberanya. Sa tugon ni Castro, iginiit niyang malinaw ang posisyon ng administrasyon. Hindi isusuko ang soberanya ng bansa. Inalala niya ang sinabi ni Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na hindi isusuko kahit isang pulgada ng teritoryo sa alinmang dayuhang kapangyarihan. Iginiit pa ni Castro na ang pagtupad sa mga obligasyon sa Interpol ay hindi pagsuko sa soberanya, ngunit kundi pagsunod sa batas. Binalik din ni Castro ang banat kay VP Sara ukol sa mga testigong lumalabas ngayon. Malamang nakakapagsabi lamang siya nito dahil ang ama niya ang nililitis ngayon sa ICC. At patungkol sa 18 na former Marines, na ang 4 doon ay hindi pala. Doon pa lamang masasabi natin, oops, may nagsisinungaling. So ang ibig ba sabihin to, ay nasa likod din ba ang Vice Presidente sa mga tinuturan nitong 18 na nakasama sa press con na sinundo di umano ni Mike Defensor? Mababatid na nagkaroon ng mainit na palitan ng pahayag sa pagitan ng Malacanang at ni dating Congressman Mike Defensor matapos lumabas ang revelasyon tungkol sa susunod na batch ng testigo na magbubunyag ng umano'y bilyon-bilyong pisong suhulan sa ilang opisyal ng gobyerno. Si Jose Claire Castro ay spokesperson ng presidente at dapat siguro may pag-iingat sa mga pagsasalita dahil hindi naman to kwentuhang chismisan na marites sa palengke o kaya sa sari-sari store. No, she's speaking for the president and represents Malacanang. Tapos, pangalawa, siyempre dapat yung posturing should be sober, precise, and statesmanlike. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.